Mga tropa, bago tayo magsimula sa content natin, kung gusto nyong mag-avail ng mga printing template kasama yung mga application for printing business, i-message nyo lang ako. One-time payment lang to at 2 years lang existing etong cloud server natin at napakalaking tulong neto, lalong-lalo na kung kayo ay nagsisimula sa printing business. Hindi na kayo maghahanap pa ng mga template dyan kung saan-saan. At mga tropa, hindi ko kayo pinipilit na mag-avail neto at lagi kong sinasabi, dapat yung mga hard-earned money ninyo, yung mga gagastusin ninyo ng mga pera, dapat sulit na sulit ninyong magagamit. Kung meron naman kayong mga makukuha ng mga free na mga template, gamitin nyo na lang din. At nagbibigay din naman ako ng mga free at sinasabi ko rin naman sa inyo kung saan nakakakuha ng mga free template. Ito ay para lang sa mga talagang gustong-gusto na meron na talaga silang existing na template. At again, message lang kayo sa ating Facebook page. Printing business ngayong 2026 mga tropa, okay na okay pa nga ba? Or sobrang dami ng merong printing business? Mga tropa, pag sinabi mong printing business, sobrang lawak niyan mga tropa. Hindi ka lang dyan yung simpleng magpiprint sa papel. Sobrang daming application dito sa printing business. Ayan na lang talaga yung pinaka-normal, yung magpiprint ka ng ID picture, magpiprint ka ng documents. Pero ang dami kong nakikita sa mga groups na ang daming nagrereklamo. Sobrang dami na daw ng merong printing. Ang hina na daw ng bentahan. Mga tropa, hindi mo mauubos ang customer dito sa buong Pilipinas dahil sabi nga ng mentor ko, 100 million ang tao dito sa Pilipinas mga tropa. Hindi mo yan kayang tapusin at meron ka pa ring magiging customer. Ano nga ba yung gusto kong i-point out dito? Mga tropa, kagaya ng sinabi ko nung introduction, sobrang daming application dito sa printing business. Kung sobrang meron na, kung napapansin mo na sobrang dami na dito sa normal printing, yung magpiprint ng ID, i-explore mo yung printing. Nandyan yung ribbon printing, nandyan yung laser engraver printing, nandyan yung 3D printing. Mga tropa, alam ko bago kayo magsimula naiinggit kayo or na-hype kayo dyan sa mga napapanood nyo. Nakikita nyo sobrang daming mga kinikita, ang dami na ng kanilang mga customer, kaya naman ikaw agad-agad kang bumibili ng printer na hindi mo man lang muna pinag-aaralan or hindi mo man lang muna iniisip yung mga tatargetin mo na customer. Ako mga tropa, bago ako magsimula dito sa printing natin, alam ko na talaga kung sino yung pinaka-tatargetin ko. Kaya nagpo-focus lang talaga ako sa sticker printing ng mga pang motovlogs na yan lang talaga yung pinaka-trip kong gawin. And kung minsan nagkakaroon ako ng mga customers sa mga mugs printing, nagja-job out na lang ako para kahit papano makapag-offer pa rin ako nun, pero hindi ako yung gumagawa nun. So ang punto ko mga tropa, kapag magsisimula kayo ng printing ngayong 2026, kasi nga sa inyo na rin nanggagaling ang dami ng merong printing, yung mga normal, magpiprint ng documents, magpiprint ng ID picture, i-explore nyo yung ribbon printing kung saan konti pa lang yung mga nag-i-stand out na merong printing na ganyan, di ba? So kung wala ka pang pambili dito sa machine na to ng satin ribbon printer, i-explore mo yung silkscreen method. So kapag meron kang silkscreen method, makakapag-print ka na rin yan sa mga damit-damit, 'di ba? At mga tropa, sino ba yung mga tatargetin mo sa customer mo na mga ganyan? Usually yung mga nagpapa-wedding event or yung mga organizer or yung merong mga catering or kung sino man yung co-crafters mo din na walang mga ganitong machine, 'di ba? So maikipagkaibigan ka dyan, hanapin mo yung mga merong catering. Usually sila rin yung mga nagpo-provide ng ganyan, sila rin yung gumagawa ng mga souvenirs. Usually yan yung mga pinangbabalot sa mga pag-giveaways nila, sa mga souvenirs nila. Ang dami kong nakikita ngayon na nagtitrend na gumagawa ng ganito, ribbon printing. So kung kayo, kung nag-iisip-isip pa kayo kung ano yung plano ninyong ibenta or kung ano yung pinaka-niche ng pinaka-printing business ninyo, i-consider nyo rin yung ribbon printing.
mga tropa, di ba? And syempre, kung gusto mo naman ng pang laser engraver, usually sa mga kahoy-kahoy ito, and usually pang mga souvenirs din to. Nasa sa inyo na lang din yan kung saan yung application gagamitin yung pinaka-machine ninyo, at lagi kong sinasabi, research muna kayo mga tropa kung ano or kung sino yung mga possible ninyong targetin ng customer. Diba? Hindi yung bibili kayo tapos wala pa kayong alam kung sino yung mga tatargetin ninyong customer. Diba? And syempre, eto rin yung bago ngayon, yung 3D printing. Medyo bago-bago to ngayon and nag-i-stand out din to sa ngayon, no? And ano ba yung mga application na nagagawa nito? Usually sa mga student na nagpapa-customize ng mga lalagyanan. Kasi one time, may mga customer ako dito na student na nagpapagawa ng mga 3D design. Kumbaga parang meron silang electronic part tapos kailangan nila ng lalagyanan. 'Di ba? So ayan, and syempre, nasa sa inyo na rin yan sa creativity ninyo kung gaano kayo ka-creative. Meron akong mga nakikita sa TikTok, gumagawa ng 3D printing, mga tropa. Gumagawa sila ng parang coin purse, 'di ba? Lalagyan na ng mga barya-barya. Yung sukat, syempre dapat eksaktong-eksakto. And kagaya ng nasasabi ko, nasa inyo na yan kung gaano kayo ka-artistic mga tropa, kung saan ninyo gagamitin yung mga printer ninyo. Etong 3D printing na to mga tropa, napakalawak ng pwede ninyong magawa dito, no? So tayo, baka susubukan kong makabili neto kung medyo matripan-tripan ko, no? Kaso medyo may pagkamahal kasi to eh. Tsaka kagaya nga na sinabi ko, no, nag-focus lang talaga ako ngayon sa sticker kasi kagaya ng ginagawa ko, nagsi-share pa rin ako ng mga experience ko dito, and ang dami kong mga vlogs na ginagawa din, ang dami kong mga YouTube channel din, and isa pa, photographer din tayo mga tropa, no? So ayun lang yung gusto kong i-point out sa inyo. Alamin nyo muna kung ano yung gusto ninyong pasukin na printing at pasukin nyo yung wala pang masyadong gumagawa, 'di ba? Para hindi kayo masyado mapag-isip-isip na sobrang dami na merong printing. And syempre kung meron ka ng mga ribbon printing, meron ka ng laser printing, 3D printing, kahit papano, meron ka pa rin dapat nung normal, yung print ng documents, 'di ba? Para syempre kung sa location mo sa'yo pa rin gustong magpa-print, isa sa mga malaking bagay na rin 'yon. At wag kayong, alam mo 'yon, yung sobrang dami yung papasukin na application, yung parang lahat na gusto nyo na meron kayo, nasa sa inyo na lang yan kung ayaw nyong matulog. 'Di ba? Napaka-importante pa rin ng kalusugan natin. Lalong-lalo na kapag nandito ka talaga sa printing, gustong-gusto mo na tapusin mo na agad yung project mo. Yan talaga, at may isip mo na mamaya ka nakakain, tatapusin mo muna to. Kaya naman ako, kung napapansin niyo, bibihira akong nagpo-post ng mga nagagawa ko kasi nakakapuyat din na kung ako lang yung magpiprint, 'di ba? Napaka-importante pa rin talaga ng health. Yun lang yung gusto kong iparating sa inyo. Hindi pa sobrang dami dito sa printing na to. Hindi nyo lang natatarget yung right market mga tropa. At syempre, kung bago ka lang sa printing, wag mong bababaan yung presyo mo mga tropa. Kasi yung iba, gustong-gusto nila na mababa yung presyo para meron kagad silang customer, 'di ba? Wag ganon mga tropa. Kasi kayo rin yung mahihirapan dyan, matagal yung ROI nyo dyan, although may customer nga kayo, pero hindi naman sapat yung kinikita nyo. At kalaunan, tatama din kayo dahil ang baba nga ng income ninyo. So, ayun lang, siguro sa mga next video natin, kahit papaano isi-share ko kung papaano mag-start ng printing, kung ano ba yung mga dapat ninyong paghandaan, ano yung mga dapat ninyong aralin bago kayo magsimula. Hindi lang yung tipong nakita mo tong isang Poncio Pilato na to, nakabili ng farm ng dinosaur, gagayahin mo na agad, 'di ba? Hindi mo alam, hindi naman pala nagpiprinting yun, nagre-resell pala ng printer yun na sobrang kamamahal. Iba yung mga nagre-resell ng mga product kesa sa mga nagka-craft ng mga item. Iba yon mga tropa. Buy and sell ang tawag doon, hindi yung printing. Buy and sell ng printing business. Nakikita mo, nakakabili ng farm ng dinosaur or kung ano anik-anik pa, di ba? Iba rin yung talagang magpiprint ka. So, ayun na lang. Kahit pa paano, sana nakatulong yung nabahagi ko para matuloy-tuloy yung mga pinaplano ninyo or gusto ninyong simulan na printing business. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Sa bawat salita at tawa, hindi lahat ay tunay sa mata. Pag may makikilang, panahon ang magtuturo. Makikitang puso hindi naan sa promo.
Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas hanapin mo sa mundo.